guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? At guys, naandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo, mahatiran kayo ng mensahe nang sa ganun po maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon sa mga tao, sa inyong asawa, anak, office mate, or sa inyong boyfriend, girlfriend, At malamang na dinala kayo dito ng inyong gabay, Hindi nyo natagpuan ang aking channel by accident. Okay? Lahat po yan may meaning at be aware na lang po kayo. Okay? Pero bago po tayo magsimula, bibigyan ko lang po kayo ng idea. Dahil malamang yung iba sa inyo, nagsisimba kayo, nagdadasal kayo, pero bakit broken pa rin kayo? Be honest guys, totoo naman, di ba? Palaging, kumbaga marami akong kliyente, followers sa Facebook, kahit dito mga subscriber ko. Yung iba naman cross-watcher, nagsisend sa akin ng email na ganito, ganyan. So hindi nyo kasi alam ang pinaka rules and regulation dito sa ating mundo. Unang-una, kapag sinabi mong let's say Kristiyano ka, kasi majority sa Pilipinas mga Kristiyano. So pag sinabi mong Kristiyano ka, dapat citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Yun di ba? Kingdom of God. So meaning, kailangan citizenship ka. Okay? Hindi yung pasimba-simba lang, hindi yung padasal-dasal lang. Kailangan ipasulat mo or magpa-registered ka sa Kingdom of Heaven. Dahil invisible yan. Paano? Meron tayong Biblia. Gawin mong reference yan. Gawin mong parang Google Map. Yan ang roadmap mo. Sa Biblia na andyan ang batas, ang rules and regulation. Okay? May 10 utos dyan. At may mga negatibo at positibo. At ikaw na ang bahalang mag-analyze, sumuri, at i-apply mo sa sarili mo. Okay? Ngayon, ang Panginoon na ang bahala dyan. Kaya kailangan mo debosyon. At alisin mo ang pagsamba sa pera. Okay, sa material na bagay. Dahil sinasabi nga sa Biblia na hindi ka pwedeng sumamba sa dalawang master. It's either na sambahin mo ang Panginoon or sambahin mo ang pera. Na which is, eto ang magbibigay sa iyo ng suffering. Okay? Pero ang Panginoon, bibigyan ka lang niya ng kailangan mo. At naandito ka sa gitna. Kaya meron kang free will kung ano ang gusto mong piliin. Yun guys, para maintindihan nyo. Ngayon, etong pera, pag naging greed ka, naging batakaw ka, naging sakim ka, gusto mo pera. So, yes, mapapasa kamay mo dahil may free will ka. Pero, kailangan mo mag-effort dyan. Pero dito kay Lord, effortless yan. Wala kang suffer. Pero nandito ka pa rin sa mundo, tao ka, may katawan tao ka. So, may experience mo ang mga kaganapan na mangyayari dito sa lupa. Pero, protected ka ni Lord. Ngayon, eto ang gusto kong sabihin. Nag-print out ako kasi baka mamaya pag nag-edit ako, makalimutan ko siya. So, ngayon, eto meron tayong sinasabi na the Father, the Son, the Holy Spirit, which is Trinity. Okay? Tayo namang mga tao, meron tayong 3 aspect. Meron tayong physical body, eto yung katawan natin. Then meron tayong soul, meron tayong spirit. Which is ang spirit ay konektado yan kay Lord. As long as hindi ka kukonekta dito sa spirit, hindi ka magagabayan, di ba? Kaya eto talaga, since nung pinanganak tayo, naging tao tayo, bawat isa sa atin meron ng guardian angel or meron ng gabay. Gumagabay sa atin. Yung iba sa atin, mga ancestors natin, ginagabayan tayo. Tapos eto tayo, wala tayong kaalam-alam, wala tayong nakakita. Pero ako meron na, dahil meron na akong spiritual eye. Binasbasan na ng Panginoon ang aking third eye. Dahil which is ako naman kasi simula pagkabata pa meron ng third eye. Tapos nung naging high school ako, tumungtong ako sa age na teenager, talagang puro mga nakakatakot ang nakakita ko sa third eye ko. Then, pinaalam sa akin ni Lord yun na ganun talaga ang makikita ko. And after ng ilang years, nung tumanda na ako, mga sa edad na 40, doon na binasbasan ng Panginoon ang aking third eye.
third eye to spiritual eye. So nakikita ko na ang aking gabay, alam ko na ang mga sinasabi ng ancestor ko, and then yung ancestor ko, yung aking gabay din, nag-reincarnate na to. So alam ko rin yung mga nangyayari sa behind the scene na hindi nyo alam. Okay, kaya nga marunong ako mag-Akashic record. Nakukuha ko yung mga past life nyo. So ganun po yan. Ngayon, tayong normal na tao, ano ba ang meron sa atin? sa everyday sa everyday life natin, meron tayong angel, meron tayong si Satanas. Hindi ko mabanggit eh. So ngayon, ito, tinutukso tayo, pinipigilan ka nito, tinutukso ka. Merong tao na marami ang gabay nila. Katulad ko, marami akong gabay, lalo na yung mga may calling din, mga chosen one, may mga calling, mga inanoint ng universe. Marami ang gabay mo. At the same time, marami din tong demonyong to. Kasi dito sa mundo natin, ang ruler is etong may hawak ng tinidor. Siya ang ruler dito eh. Pero etong mundo natin, pag-aari ito ng Panginoon na gusto niyang ibalik. Gusto niya siya ang mag-ano dito. Kaya nag-aaway sila. Okay? Kasi inagaw nito. Ngayon, ito ang magtutukso sa'yo. At karamihan sa mga tao, ito ang gumagana. Pride, ego. Konting bagay lang, ayaw magpatalo. Lalo na pag nagdadrive ng kotse, di ba? Alam naman na mali, susugod pa rin. Dahil ito ang gumagana. Tinutuso ka, sinusulsulan ka, dito ka. Pero dito naman yung anghel mo, huwag ka na makipagtalo para magpakumbaba ka, aminin mo yung mali mo, ganyan. Pero hindi, ganyan, susulsulan ka sa negatibo. Okay? So, yan ang lalo na yung mga taong merong evil spirit, marami ito yan. Yan yung mga taong may evil spirit, mga senyales yan, manipulative, selfish, ayaw magpatalo, gusto lang nila iniisip lang nila yung sarili nilang gain, wala silang pakialam sa tao, basta sila kumita lang ng kumita. At mahilig pa yan gamitin ay Lord, ganyan. Gagamitin yung pangalan ng Panginoon, pero totoo niyan, eto sila, demonyo. Kasi ang demonyo mapanlin lang. Yung iba sasabihin, ay bahala na ang Diyos sa'yo. Wala ka nga kinikilala ang Diyos eh. Hindi ka nga nakalista sa langit eh. Anong Diyos? Eto ang Diyos mo. Ganun yan. So ngayon, ano ba ang sinabi ng Panginoon sa atin? Once na naging citizenship ka na ng heaven ni Lord, nakalista na ang pangalan mo, eto na ang mangyayari sa iyo, which eto nakasulat ito sa Biblia. Sa Biblia, sinasabi na yung whole armor ni God, na ayan, may helmet ka na, meron ka ng panangga, meron ka pang sword. So, lahat yan matatamo mo kapag naging isang citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Isipin mo na lang kung ikaw, katulad ko, nandito ako sa Japan. So, kung ako, Pilipino, pero naandito sa Japan, wala akong permiso na tumira dito. Just like na residential or mag-ship ng citizenship from Filipino to Japanese. Or, let's say sa Amerika, green card holder ka. So, meron kang ibig sabihin na meron kang karapatan na tumira doon, di ba? So, pag ikaw ang isang tao na may karapatan na tumira sa mundo o sa Kingdom of Heaven, meron ka niyan. Meron kang swords, meron kang panangga, meron kang mga matitigas na yan, at eto, meron ka ring helmet. So, meaning, eto, isa ka ng soldier kasi naandito ka sa mundo ng lupa, Etong helmet, ang ibig sabihin kasi yan, sinasabi sa Biblia na take the helmet of salvation and the sword. Etong sword is spirit, okay? Which is the word of God. Okay? So, pagka isa ka ng anak ng ganap na anak or citizenship ng Kingdom of Heaven, merong kabibigyan ka ng armor ni Lord. Okay? Meron ka pang belt dyan. Nasa Biblia yan. Ngayon, etong helmet, ang salvation, ang sword, ang spirit. And then, etong helmet na yan, lalo na pagka, nung panahon may mga kingdom, di ba? May mga, ngayon, sundalo sa atin. So, lahat yan, susuotin mo muna, and last, yung helmet, di ba? Ganyan ang mga sundalo, mga army. Kasi, on the first place, pag nilagay mo yung helmet mo, ibig sabihin, ready to go ka na, ready to fight. Susugod ka na. Ngayon, ang helmet din kasi,
ang utak kasi natin ang pinaka-importante. Yes, oo, yung puso rin natin importante. Pero ang isipan kasi natin, ang utak natin ang nagko-command. Kaya kahit 'di ba, kapag nagmotor ka, 'di ba? Kahit sa ang bansa, mag-helmet kayo. Kasi nasa utak natin ang lahat. Ito ang gumagawa ng intensyon na para pagalawin ng ating kamay, intensyon na para bumangon tayo, lahat na andito, makapangyarihan ng ating isipan. Kaya nga binigyan tayo ng Panginoon ng helmet. Okay? So, yung helmet na yan ang helmet of salvation. And ito naman ang spirit. So, kapag once na binigyan ka na ng Panginoon, naging citizenship ka na ng Kingdom of Heaven, meron ka na yan. Okay? Meron ka ng protector. And pwera pa dyan, makikita mo ang iyong gabay, ang iyong guardian angel. Kasi bibigyan ka ng spiritual eye. Ang spiritual eye, hindi mo na kailangan makita pa yung mga nakakatakot or automatically alam mo na eh. Alam mo na kasi. And dahil citizenship ka ng heaven, hindi mo, yes, oo, meron kang ganito, protection mo lang to just in case. Pero ang kikilos ng lahat is yung mga army of angel ni God, ni Lord. Okay? Bakit? Isipin mo na lang kapag ikaw ay isang emperor, isang presidente, senador, or isang politician na, let's say, yung bansa mo mayaman, katulad ng Paris, di ba? Ng Spain, ng Amerika, ganyan. Kahit nasabihin mong mababa lang ang iyong ranggo sa politika, merong kang mga ang tawag dito, bodyguard, di ba? Usually merong bodyguard. Ngayon, ganun din, ang bodyguard mo ang kikilos kapag ka merong tawag dito, may mga negative energy na mag-a-attack sa'yo or mga evil spirit na mag-a-attack sa'yo, sila ang kikilos. Pero, still, armored ka pa rin just in case na direkta kang hindi ka hindi ka matatamaan. Ganon din naman ang mga di ba? Ang mga presidente, di ba? Meron silang bulletproof. Besides na meron silang mga mga bodyguard sa paligid, meron din silang bulletproof, di ba? Meron din silang dalang armas, di ba? Yung iba, hindi lahat pero hindi sila direktang nakikipag-away, nakikipagsabunutan, nakikipag-debate sila, oo, pero yung sasabihin mo makikipag-away, hindi, last na lang yan. Pero ang pinakakikilos talaga is yung army of God. So, ganun yan, guys. So, kailangan maging citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Paano? Kailangan mag-devote ka. And then, huwag kang mag-focus lang sa pera, sa material na bagay, sa earthly na desire, Hindi lang pera, yung pagnanasa mo sa kung ano ba pinagnanasaan mo na negatibo, hindi maganda 'yon. So kailangan balance, At sabi nga, 'di ba? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ngayon, pagising mo sa umaga, mag-thank you kay Lord dahil meron kang hininga at meron kang isipan. At yun, yung utak mo, yung isipan mo, ang magde-decide kung babangon ka, kakain ka ba ng almusal. Kaya nga may helmet ka para hindi ma-damage yan Diba? So, ganun yun. Kaya, hanggat maaari, pag gagawa ka ng desisyon, pag-isipan mo ng maigi. At pagka konektado ka naman sa iyong gabay, sa universe, or sa langit, sa kingdom of God, di ko alam kung anong reliyon na meron kayo, kung anong pinaniniwalaan nyo, pero kahit ano pa, ganito talaga ang mangyayari. Ganito talaga ang senaryo natin dito sa mundong ito. Kaya kailangan always seek the kingdom of God. Every moment. Palagi kayo lalo na kapag nag-start na yung negatibo mong pag-iisip, umaarangkada to. Kaya magkonsulta ka na, pakinggan mo ang binubulong nito. At doon ka mag-decide. At panigurado, hindi naman ito magbubulong sa'yo ng ikasasama mo, ikasasakit mo. Okay? Pero sometimes, binibigyan ka ng lecture pag makulit ka talaga. Okay? So, ganyan yan, guys. So, hanggang dito na lang. At nasa sa inyo yan kung gusto nyo panoorin to. Pero ito talaga ang makakabuti ito sa inyo, na maunawaan nyo. At magbasa kayo ng Biblia. Dahil ang Biblia ay
roadmap or reference na masasabi ko. And alisin nyo lang yung pagiging dogmatic, okay? Dahil marami pang mga sari-saring relihiyon. Kung babasahin mo yung mga Holy Bible ng ibang relihiyon, Hinduism, Buddhism, ano pa ba? Marami, Islam, Jewish, di ba? Meron silang mga sari-saring libro, Holy Bible na ginagamit nila, which is kung babasahin mo, ikukumpara mo, may similarity, may malaking similarity. Pero yung iba, merong tinanggal, meron namang pinalit. So, pagka nagkaroon na kayo ng spiritual eye, doon nyo malalaman kung alin na totoo. Bakit? Kasi si Lord mismo ang magre-reveal sa inyo. Kaya palagi ko sinasabi na maging self-aware, magkaroon kayo ng self-reflection, self-discovery, self-realization. Kailangan simulan nyo sa sarili nyo bago kayo maglabas sa iba. Katulad ko, inuuna ko muna yung experience ko. From my experience, binavalidate ko yan, sinusuri ko, bakit naranasan ko to, bakit ganito. Kaya ngayon, nag-share ako sa inyo kasi gusto ko kayo rin maging spiritual awaken kayo, maging citizenship din kayo ng Panginoon. Hindi ko sinasabing magsimba ka or ganito. Hindi, dahil ako mismo wala akong relihiyon. Pero alam ko na kung sino ang tunay na Panginoon, ang one God. Kaya malakas ang loob ko na mag-share sa inyo ng ganito. At yun din ang gusto kong maranasan nyo para free of suffering na kayo. Basta iwasan nyo lang yung pagiging greedy, yung madamot, matakaw, sugapa, yung self-desire. Kasi yan ay lahat ay mga negatibo. Kaya ma-attract nyo ang evil spirit. Iwasan nyo lang yan. Okay guys? So salamat sa pakikinig at sa oras na inilaan nyo dito. Move on tayo sa ating Aquarius. Ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Alamin natin yung iyong kapalaran sa iyong buhay pag-ibig, Pero simulan natin na alamin yung iyong likas na kaugalian. Siyempre, meron yun, hindi talaga nawawala yun. At saka, Aquarius, huwag mong sasabihin na, hindi ganyan ang mga Aquarius. Huwag ha? Kasi, hindi naman lahat ng Aquarius pare-pareho talaga, At ang Aquarius nag-start ng January 20 hanggang February 19. So hindi ibig sabihin na lahat kayo ng Aquarius pare-pareho ang inyong katangian, ang inyong ugali. Which is merong similarity, Kung ipagbabasihan natin yan sa astrology. Pero ngayon nagagamitin natin baraha, ang gagamitin natin is tarot, So, babasahin natin ang iyong enerhiya. At syempre, lumalabas din dito ang iyong kapalaran, ang iyong likas na katangian, pag-uugali. Okay, Aquarius. Ayan, pasensya na. Naglaglagan na yung ating mga baraha. Yung mga nalagdag, hindi na natin pakakakuha lang. Panigurado may mensahe yan. Yan ang apat. Dagdagan lang natin ang isa. Nakuha natin reverse. Anyway. Okay, so eto ang ating baraha ngayon. Ito siya. Meron tayong Princess of Winter information that can help you but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness. An indigo child or adult. Ito siya, reverse ha. Ay, naku! Lahat reverse! Lahat reverse, patay. 5 of Winter, walk away from dishonest association, realizing what you thought you wanted isn't like the best choice for your happiness. Okay, lahat siya reverse ha, pero i-upright na lang natin para makita nyo yung picture, okay? So, ayan. A financial windfall, your leadership skills are needed now. Unexpected supporter of your cause, and then get advice from someone professional and objective, public speaking, an emotional relationship, and then protect the fruits of your labors, prepare for possible challenges that lie ahead, environmental conservation. Lahat ito reverse. Tapos ngayon, titingnan lang natin ng upright. Okay? Para meron kayong mapagbasihan din, lalo na iba sa inyo na tarot reader din, para makita nyo, lahat reverse. Pero hindi naman ibig sabihin na reverse negatibo na, So, dito nakikita ako sa baraha mo,
masasabi ko na ikaw ang Aquarius na friendly. Friendly ka naman, ano? Mm. Aquarius, ang ugali mo, ano, malamang hindi lahat sa inyo, no? Pero, sa nakakita ko sa baraha mo, ikaw ang Aquarius na kahit sinong tao, madali mong pakisamahan, madali ka makahanap ng kaibigan, madali mong maging kaibigan, ano? At may likas kang kakayahan na unawain yung ugali ng mga tao, ano? Let's say sa trabaho mo, ano? First time lang kayo magkakasama sa trabaho. Tingin ko mauunawaan mo, ano? Tingin ko sa'yo friendly ka naman, ano? Baka yung iba sa inyong Aquarius, ano, kayo parang meron kayong leadership, ano? So, may pangunawa ka, tsaka para sa'yo, madali mong maintindihan ang buhay. Buhay, pag-uugali. Actually, itong tatlo, pagdikitin lang natin, ha? Sorry, ha? Ganyan na lang. Total, lahat naman din sila reversed. May similarity itong tatlong barahang ito, eh. Ano? Kung titingnan mo yung itsura nila. Ano? So, masasabi ko dito, no? Meron kang ugali ganon, madali kang umunawa, madali mong maintindihan yung buhay, nung buhay natin, ano? Buhay mo, buhay natin, pag-uugali ng isang tao, siguro pag-uugali mo rin, ano? At ikaw ang Aquarius na gusto mo talaga palaging merong pagbabago, ano? Gusto mo na palaging merong new idea, ano? At gusto mo na ma-stimulate ka ng mga tao sa paligid mo, mga kaibigan mo. Ganon din, kung may karelasyon ka, ganon din sa karelasyon mo, ano? Gusto mong may stimulate ka, at doon ka nakaka-absorb ng sari-saring idea, bagong paniniwala, bagong pananaw, bagong karanasan, ano? Doon ka mas natututo yung iba sa inyo, ano? At Aquarius, na nakakita ko naman dito, ano, ikaw naman ay ang taong or Aquarius na loyal. Loyal ka sa magiging karelasyon mo, kahit na hindi ka relasyon, barkada siguro, loyal ka, ano? Maging sa kaibigan, ano? At ikaw yung Aquarius na ayaw mong tinatali ka, ano? Ayaw mong minamanduhan, yung ganun. Hindi ko alam kung ilang taong ka na Aquarius, ano? Pero, ito, kung titingnan mo naman, ito matanda na. Baka yung iba sa inyo matanda na. Pero ito naman, kung titingnan mo, bata-bata pa yung itsura nito, no? Pero actually, ganyan siya, di ba? So, malamang yung iba sa inyo, ano, sabay sa pagtanda mo, kumbaga, lalabas yung pagiging kalmado mo. Ano, baka yung iba sa inyo hindi at talagang ganyan na talaga ugali ko. O siguro malamang yung iba sa inyo, no, likas na talaga sa inyo yung ganyan, pagiging kalmado. Pero kung ikaw ang Aquarius na galaw-gaw, ano, tingin ko sabay sa pagtanda mo, syempre marami kang may experience kaya magbabago, ano? At mag-iiba rin kasi yung pananaw mo sabay sa pagtanda mo, ano? Yung paniniwala mo mag-iiba rin yan, ano? Kaya kung ikaw ang Aquarius na galaw-gaw, darating ang panahon na magugulat ka na lang, or yung mga tao, ano, na parang, uy, nagbago, ano, yung dating galaw-gaw, ano na ngayon, kalmado na, tahimik na, ano. Malamang yung iba sa inyo, at the age of siguro, ano ba, winter 5, 9, siguro 27, 28 above, ano, paunti-unti yan, magbabago ang iyong aksyon, pananaw, ano. At saka, sorry Aquarius, tingin ko sa iyo, ha, hindi lahat, ano, tingin ko ma-pride ka, and then sensitive kang tao. Kumbaga, parang pag nabara ka, alam mo yun, pagka nagsalita ka, binara ka, mayroon, parang feeling mo na insulto ka, tingin ko madali ka magtampo, madaling sasama ang loob mo, or kapag hindi ka nalambing, ano, hindi ka binigyan ng attention, ano, winter kasi, di ba? So kapag hindi ka nalambing, hindi ka nabigyan ng attention, so nagiging cold, lumalamig ka, ano, parang ang nararamdaman mo, ay siguro hindi na ako mahal nito, ay siguro wala na sa akin ganito, ganyan. So, nakakaramdam ka ng cold, ano. Yung iba sa inyo, baka mahilig ka sa vintage na bagay, ano.
O baka yung bahay mo mismo, yung decoration mo sa bahay, sa kwarto mo, or mga sinusuot mong damit, mga bags, mga vintage, ano. At saka, mas attracted ka sa taong mas may edad sa'yo. Or mga friends mo, karamihan siguro, mas may edad, mas matanda sa'yo. O yung taong gusto mo siguro, yung karespe-respeto. Ano? Malamang na meron kang ganyang klaseng likas na kinaugalian, ugali, ano? Katangian mo, ano? So, yan ang nakakita ko sa'yo, Aquarius. Move on tayo sa iba nating baraha. Alamin natin. So, yan ang kinaugalian mo, ha? Kaugalian mo, likas na katangian mo. And then, move on tayo sa iyong buhay pag-ibig. So, kailangan magtatanong tayo sa baraha. Kasi hindi ka pwedeng magbasa ng baraha na wala kang tinatanong. Ano? Ganun ang baraha. Yung iba kasi sinisikreto, kaya ayon, ngayon lahat i-reveal ko. So, kailangan magtanong ka kung ano ang buhay pag-ibig mo sa baraha. Okay? Hindi pwedeng walang tanong yan, ha? Merong umangat. Oh, may lumipad. Okay, eto yung naunang lumipad, di ba? Oh, the thinking man. The garden and the gate. And caring connections. Old tied up. Contract. Okay, so dito buhay pag-ibig mo kasi ito, Aquarius. Masasabi ko na malamang na ang isip mo nakatuon lang palagi sa buhay pag-ibig. Doon sa person mo, doon ka lang palagi siguro nakatuon. Kung ikaw ang Aquarius na mayroong person, doon ka lang palagi nakafocus, sa person na yan. At, sinasabi sa ng baraha, kailangan mong gumawa ng effort. Kailangan mong gumawa ng effort, gumawa ng moves, action, o yung iba sa inyo, kailangan mong pagtuunan, paglaanan ng oras ang inyong samahan. Bigyan mo ng attention, yung iba sa inyo. Kaya kailangan mo talaga dito magsikap, mag-effort, kung gusto mo magkaroon ng magandang samahan, magkaroon ng karelasyon, magsumikap ka. Kung gusto mong maging maganda ang inyong samahan. So, sari-sari ang effort na kailangan gawin mo dahil hindi ko alam po ano ang pinaka samahan nyo, Aquarius. Pero sinasabi ng baraha, kung ang tanong kasi natin about sa pag-ibig mo, sa buhay pag-ibig mo, so ang sinasabi sa inyo ng baraha na kailangan mong gumawa ng effort para magkaroon ka ng karelasyon, para magkaroon ka ng magandang samahan. Malamang yung iba sa inyo hindi yung nakakita ang sitwasyon nyo, dahil focus lang kayo kung sa anong bagay. Pero sinasabi ng baraha, kailangan balansehin mo. Yung iba sa inyo, maaaring trabaho, pag-aaral, at baka yung iba hobbies, Pero ang sinasabi ng baraha, kailangan balanse and then effort. Yung dapat mong bigyan ng attention, bigyan mo ng attention. Okay? Yan ang nakakita ko sa baraha. Kailangan mong magsumikap. At saka, Aquarius, ang task na kailangan mong gawin, maaaring ikaw lang mag-isa, or yung iba sa inyo, kailangan mo talaga ng professional. Kasi di ba ganito rin pag professional, di ba? Lalo na pag magdedemandahan, di ba? Husgado, yan ang timbangan, or baka kailangan mo ng abogado, yung iba sa inyo. Kaya ito ang sinasabi ng baraha. Ang task na kailangan mong gawin ay maaring ikaw lang ang gumawa. Pag-aralan mo, mag-research ka kung anong dapat mong gawin. Or, magtanong ka sa talagang professional. May alam, may karanasan. Lalo na kung legal matters ang issue, meron ka dito, yung iba sa inyo.
At tingin ko sa'yo, may takot ka rin gumawa ng mga bagay-bagay. Or takot kang gumawa ng kung ano mang desisyon na ikaw lang mag-isa. Kaya nakatakip ang mata mo dito. Yung iba sa inyo may takot kang ganyan. Magdesisyon, gumawa ng kung ano man yun ang gagawin mo, may takot ka dito. Or baka yung iba sa inyo, dahil ikaw lang palagi ang gumagawa ng desisyon, kaya naman feeling mo siguro, nabibigatan ka na sa person mo. Kaya medyo alangan yung pagngiti mo dito Parang ako na lang palagi, ganyan. Tapos, may sama ka ng loob dito. Kaya, posibleng ikaw ang kailangang tumugon sa mga bagay-bagay, ikaw ang kailangang umintindi, ikaw ang kailangang mag-adjust, Aquarius. Maring hindi lahat sa inyo, yung iba, Tingin ko sa'yo kasi, ikaw mismo pinipressure mo ang sarili mo, Meron ka sigurong ideal life, ideal relationship, ideal person, ideal na sitwasyon, Or let's say, kasi parang nakatanggap siya ng bulaklak, di ba? So, meron kang, ang tawag dito, meron kang, wala lumalabas baka nag-arrange ka ng wedding nyo, wedding, or meron kayong occasion, meron kang ginagawang, pero ikaw lang kumikilos. Ngayon, binibigyan mo ng pressure yung sarili mo, parang ikaw lang ang talagang nag-e-effort, kaya nakakaramdam ka din dito ng sama ng loob. Parang nagtatampo ka rin, parang ako lang ang lahat-lahat. Parang hindi mo na ako nabibigyan ng attention dito. Kaya medyo, binibigyan ka na ng person mo, nilalambing ka nito. Kaya, maigi siguro, iwasan mo na lang, na pressure rin ang sarili mo dito. At Aquarius, kung naghahanap ka ng makakarelasyon, or kung iba sa inyo, meron na kayong karelasyon, kailangan mo kasi dito pataasin yung empathy mo, yung compassion mo, patience din ang kailangan dito. Patience, also curiosity, at yung pagnanais mo para sa self-improvement mo, At malamang yung iba sa inyo, yan talaga ang hiling ng inyong person, na magkaroon kayo ng pasensya, pagpapakumbaba, baka yung iba sa inyo, maiinitan ng ulo nyo, matatampuhin, kaya yun ang hinahangad ng iyong person. Mawala yung pagiging, ang tawag dito, short-tempered mo, yung gano'n, kasi gusto nga niya maging mapasensya ka, mapagkumbaba, at saka magkaroon ka din ng self-improvement, maaaring sa panlabas, or panloob, kayo nang bahalang mag-adjust dyan, okay? Pero alam mo, Aquarius, ang pagmamahal sa tao at sa sarili din, alam mo, isang skill yan, skill din yan. Ngayon, masasabi ko isang skill or isang talent, at isa yan sa likas na katangian mo, kung tutuusin, yung iba sa inyo, meron ka yan, yung pagkakaroon mo ng responsibility, at yung pagkakaroon mo ng flexibility, kaya nga lang, huwag mong paiiralin yung katigasan ng ulo mo, tingin ko naman mailalabas mo yan, yung pagiging flexible mo, mailalabas mo yan, yun nga lang, mas meron ka kasing feelings o emotion mo na mas doon ka nakafocus lang, mas doon mo lang binibigyan ng prioritize, kaya yung ibang likas na ugali mo, hindi mo na nailalabas, napapalampas mo, kaya kung sinasabi ng person na to na gusto niya na maging mapasensya kang tao, actually meron ka namang ganung klaseng katangian kaya nga lang, depende na nga lang sa sitwasyon na nagaganap that moment, kaya nag-iiba rin syempre yung pag-uugali mo. Baka yung iba sa inyo super shy kayo, patago-tago kayo palagi, eto namang person mo, siya, more on introvert, extrovert, tapos ikaw ang introvert, or pwede rin vice versa, So meron kang ganyang katangian na flexible ka naman, kahit anong klaseng sitwasyon pwede mo namang tugunan. Ang kaso nga lang, nawawala yung balance mo, hindi mo na nakakita kung anong sitwasyon ang meron kayo, dahil nga, nakatakip ang mata mo, at focus ka lang sa isang bagay, kaya nawawala yung concentration mo. Kuha lang tayo, kasi lahat ito, reverse yan, kuha lang tayo ng additional na baraha, additional confirmation lang ito.
Dalawa lang siguro. Oh, new vitality. Oh, teach. See. Okay. May malaking libro. Ito rin may libro siya, di ba? 7 color ng chakra, which is rainbow color. Ano? Alam mo, Aquarius, malamang na hindi mo lang alam, hindi mo lang alam sa kalagayan mo, sa estado mo, estado ng buhay mo, buhay pag-ibig mo, or sa mga, sa inyo, lahat ng Aquarius, sa mismong pagkatao mo. Mayroon kang kailangang ipagmalaki, Maaaring, meron kang kailangan ipagmalaki dahil meron kang skills, meron kang talent, meron ka sigurong pwede dyan sa edukasyon mo, meron kang good outlook, good environment, meron kang kailangan ipagmalaki dito. Ikaw nang bahala adjust, ha. At kung hindi mo alam, meron. Okay? At yung mga nagawa mo, nagawa at mga aral na natutunan mo sa buhay mo. Kasi teach ang meron dito. So, meron kang aral na natutunan sa buhay mo. Hindi ko alam kung ilang taong ka, pero tingin ko naman meron kang natutunan sa mga nakaraang taon, buwan, sa mga nakaraang edad mo, sa buhay mo, na, kumbaga, ang tawag dito, sa yung mga naging karelasyon mo sa past, meron kang karanasan dun na hindi mo siya pwedeng ipagmalaki na, let's say, ay, yung ko, dati kong boyfriend, girlfriend, maganda, gwapo. Hindi sa ganong way mo ipagmamalaki ito. Meron kang pwedeng ipagmalaki na maganda, Mari yung relation itself na pwede mo ipagmalaki, or baka yung iba sa inyo mag-asawa kayo na pwede mo ipagmalaki yan, asawa ko kasi ganito, ganyan, yung mga ganong klaseng, baka yung iba sa inyo hindi kayo makaka-resonate dito. Or yung iba sa inyo, kung nasa relationship kayo na Aquarius, yung partner mo, nabulol na naman ako, sorry, yung partner mo, matagal na kayong magkasama, magkarelasyon, pero at the same time, nagugulat ka pa rin. Ikaw or ang person mo ang nagugulat sa'yo. Parang, tinan mo naman yung, bamboo flute, diba? Nagugulat yung person mo, parang, uy, si Aquarius, meron pala siyang red color. Uy, meron pala siyang yellow color. Uy, may orange, may green, may blue, may violet. Nagugulat ang person mo dito. Or baka ikaw mismo, yung sa person mo, pero vice versa to. So, maaaring positive, maaaring negative. Kaya nagugulat ka, ay, etong person ko meron palang ganitong klaseng pag-uugali. Or baka yung person mo nagugulat sa'yo na, ay, naku, si Aquarius, ganito pala ugali niya, mapagmahal pala, responsible kang tao. Hindi ko malabo kung English o Tagalog. So, yan ang nakakita ko, malamang na nagugulat. Baka ikaw din mismo, Aquarius, nagugulat ka rin sa sarili mo dahil sa pinasukan mong relasyon, samahan, ay, meron pala akong ganong ugali. Ay, kaya ko pala magpasensya. Ay, kaya ko pala magparaya. Kaya ko pala. Malamang ikaw rin, ganon ang nagugulat ka rin sa sarili mong pag-uugali. Dati BF-GF lang kayo, tapos naging mag-asawa kayo, naging tatay-nanay na kayo, na hindi nyo inakala or hindi na ikaw mismo hindi mo inakala sa person mo or yung person mo ikaw, Aquarius, hindi rin inakala na, uy, si Aquarius kaya niya palang timbangin, kaya niya magtrabaho, after na trabaho, pag uwi sa bahay, magluluto, parang yung hindi niya nakakita na before na ugali mo, later on lang habang tumatagal kayo, lalo niya nakakita. So malamang yung iba sa inyo, ganyan pala ang mangyayari o baka nangyari na, may kaibang na tawag dito, mapapansin sa'yo ang person mo na hindi niya aakalain na, ay, ito pala si Aquarius, maalalahanin pala, mayroon kang mga ganitong klaseng maganda kaya yung iba siguro sa inyo talaga nababalance nyo, yung iba naman dahil nag-aalangan pa kayo kaya hindi nyo pa alam kung paano
paano babalansehin. Kaya malamang naghahanap pa ka talaga kayo dito na yung magme-mentor sa inyo, kung sino makakapagturo sa inyo, ano, kasi takot kang mag-decide mag-isa, takot kang kung ano man ang gawin mo, kaya naghahanap ka siguro dito ng professional. Mas makakairing maghanap ka rin ng professional dahil hindi naman kumbaga advice ng baraha sa yan dito, no. Pero alam mo, no, kahit ano pa ang sitwasyon mo dito, Aquarius, masasabi ko kahit single ka, kahit may karelasyon ka, or let's say mag-asawa na kayo, still meron pa ring dito, madidiscover ka sa person mo, yung person mo madidiscover sa'yo, nakakaiba, ano, gugulat na lang, oh, si Aquarius mabusisi pala, oy, ito pala person ko mabusisi pala, so meron discovery na mangyayari dito. Pero alamin natin, Aquarius, kung ano ba ang gusto ng person mo, ano, sa inyong samahan, sa inyong buhay pag-ibig, ano ba ang gusto niyang mangyari, maging kalabasan. Ayan, filter. Pero marami kasi tayong baraha, gamit tayo ng, sorry. Kuha tayo dito. Akyat lang natin siya dyan. Anong gusto ng person ni Aquarius sa kanilang samahan? Anong gusto niya? And then, dito tayo. Hindi, ito pala. Commitment. Gusto pala ng person mo, commitment. Okay. Yan ang gusto ng person mo, ha? Ayan, lumabas. The word itself. Miracles. Baliktad. Traveling lightly, simplify your life. Expect the wondrous emerge. Expect daw. And then, meron tayong Ten of Winter. The resolution of difficulties, a way lifted all of your shoulders, the end of an addiction or codependency. Four of Spring. Be grateful, you have much to celebrate, deep feelings and peace and happiness. A contented personal life. Ayusin lang natin ang ating baraha. Ayan. Lalagay na lang natin dito sa baba ito. Para at least nakakita ko pa rin. Okay? Kita pa naman sa screen, ano? Okay. So, okay. So, gusto ng person mo baguhin. Baguhin, ano ba? Baguhin, alisin, puwera pa dyan. Yung iba siguro sa inyo, nakalagay dito commitment, pero meron pa ako isang validation na mukhang nag-aagawan sila, pero hindi kayo magkarelasyon. Maring, tawag dito, ikaw, let's say kung mag-asawa kayo, may mga iba pang taong involved, di ba? Syempre, pamilya niya, pamilya mo, or baka may sarili kayong mga anak, Ngayon, ang sinasabi dito ng person mo, alisin mo yung kasakiman, yung pagiging kuripot mo, yung iba sa inyo, or yung iba sa inyo, yung pagiging possessive mo, alisin mo yan. Yun ang gusto nang mangyari ng person mo. Kasi, kung tutusin, bawa meron kayo pag-aaway, pagtatalo, mahal ka ng person mo, Aquarius, okay? Gumagana lang kasi yung, bawa, kasi ganyan siya, ganyan. No, hindi, mahal ka nito kung sa pagmamahal din lang. Kung sinasabi mo tinalikuran ka niya, hiniwalayan ka niya, still naandun pa rin ang pagmamahal. Nagki-care pa rin siya sa'yo. Kaya nga lang, naanuhan na lang sa pag-uugali. Natatalo yung, dahil sa negatibong pag-uugali, natatalo yun eh. Kaya yun ang gusto mangyari ng person mo. At isa pa, ang gusto ng person mo, maging bukas palad ka, lalo na sa pamilya niya, gusto niya magkaroon kayo ng kaunawaan, hindi lang sa inyong samahan dalawa, hindi lang sa inyong dalawa, kundi sa iba pang, let's say, kaibigan, pamilya, anak, mga kapatid,
Yun ang gusto mangyari ng person mo. Maging, kasi tutuusin naman friendly ka Aquarius. Ang kaso nga lang, meron siguro kayong sitwasyon, kaya nagiging, nadala na lang siguro ng sitwasyon kaya nagkakaroon kayo ng conflict dito. Kaya siguro yung first na baraha mo is lahat reversed. So doon, mas nangingibabaw yung pagiging bitter, yung pagiging sakim, more on sa negative na gumugulong ang iyong feelings, Kaya nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, maaaring yung iba sa inyo, tinalikuran nyo itong sitwasyon nyo, itong samahan nyo. Pero kailangan, meron kang natutunan doon. Yan ang sinasabi sa ng baraha. Kailangan meron kang natututunan sa bawat experiences mo sa buhay mo. Pero ang gusto ng person mo, yun, maging bukas palad ka, matuto kang mag-budget, yung iba sa inyo, mag-budget, timbangin yung pera, yung sweldo niya, yung mga delikadong desisyon, lalo na kung may mga bata pang involved sa samahan nyo, ayaw ng person mo na pati mga bata madadamay, or may iba pang mga tao madadamay sa inyong hindi pagkakaintindihan, Yung iba naman sa inyo, ang gusto ng person mo na alisin mo na yung pagiging siloso, silosa, ikaw lang ang mahal niya, ikaw lang tinititigan niya, baka yung iba sa inyo sa sobrang pagsiselos nyo, tinitiktikan nyo pa tong person nyo kung anong ginagawa. Pero ang totoo niyan, itong person mo, loyal naman ito. Maaaring sa ngayon, hindi pa siya nag-cheat, kaya wala ka pang mapanghawakan na, ang tawag dito, na proof, Pero tingin ko naman, sa nakakita ko dito, as long as meron tayong commitment na baraha, tingin ko naman hindi ito mag-cheat itong person mo. Pero sa susunod na buwan, sunod na taon, ewan ko lang, ang kapalaran naman natin nagbabago yan, depende sa enerhiya mo yan, So, eto, ang gusto ng person mo, alisin mo lang yung pagiging silosa, siloso, yung pagiging mabagsik, bawal to, bawal yun, ayaw ko ng ganyan, ayaw ko ng ganun, ayaw niya yan. Yung iba sa inyo, ang gusto ng person mo, palayain mo ang sarili mo sa past relationship mo. Palayain mo na. Magbagong buhay na kayo, magsimula na kayo, na from the beginning talaga. Patawarin nyo na yung mga pagkakamali nyo, or kung itong person mo nag-cheat siya sa'yo, patawarin mo na, gusto niya kasi ibalik yung dati yung sweetness, yun ang gusto niyang mangyari. Magkapatawaran na. Or, kung yung iba sa inyo, pinagbuhatan ka ng kamay nito, gusto niya rin na patawarin mo siya, para sa person mo, kasi inaano niya, bakit may kasalanan ka rin naman. Kaya, kumbaga ikaw yung may ugaling negatibo, meron kang ginawa na hindi maganda rin kasi, kaya na-trigger lang siya. Pero kung tutuusin, mahal naman kita Kaya wala na magpakipot kung may pagmamahal ka pa rin talaga sa person na to. Kung ano man ang relasyon ang meron kayo, mag-asawa man o hindi, nagliligawan pa kayo o hindi, still, naandun pa rin yung pagmamahal ng taong ito. Mahal ka nito. Kaya nga lang natitrigger siya sa inaasal mo. Kasi alam mo, Aquarius, ganyan din naman di ba? Lalo kapag babae kang papakipot, pahele-hele, hindi every time na ang lalaki umiiyak din, nasasaktan din. Huwag mong isipin, Aquarius, na ang lalaki kahit gaano kabarako yan, puso is puso. Nasasaktan din yan. Kaya huwag mong expectin na, halimbawa, eto, sakto lang ang katawan nito. Baka yung iba sa inyo, barako, talagang malaking katawang ng person mo. So, huwag kang mag-judge sa person mo ng panlabas niya. Kasi kahit nasabihin mong lalaki yan or matapang na babae yan, ganyan-ganyan, still may puso pa rin yan. Kaya once na natitrigger, yung kumbaga natutusok mo ng karayom, yung talagang puputok yan. Parang lobo. Kaya ang gusto nito, magkaayos na kayo, magkabati kayo, kalimutan nyo na yung nakaraan, wala na yun, magkapatawaran na kayo, at
Kung may negatibo siya, nagawa, may pagkakamali, ganun ka rin. Meron ka rin pangit na ugali na nagawa sa kanya. Kaya kumbaga, nadala lang kayo sa inyong sitwasyon, sa mga sinasabi ng inyong mga bibig, mga words, na trigger lang kayong pareho. Which is, ang bottom line, ang gusto nito, reconciliation. Makapag-commit sa'yo. Deep, deep, deep commitment. Kaya, alisin nyo na yung mga hindi magagandang pag-uugali nyo, mga past na karanasan nyo. Ang tanging gusto ng person mo is positive change. Positive. Magbabago siya, magbago ka na rin. Baguhin nyo na yung pareho yung pag-uugali. Kaya tingin ko Taurus, Aquarius. Bakit Taurus ang nasabi ko sa'yo? Kasi mukha matulis eh. Aquarius, masasabi ko dito, eto ka, aamuin ka ng person mo. Aamuin ka niya, makikipagbati, peace offering ang ibibigay niya sa'yo. Ayan. Peace offering. Mag-offer siya ng peace offering, sasayaw ka niya. Eto, ayan, commitment. Makipag-commit talaga siya sa'yo. So, sa madaling salita, ayaw niya nang makipag-away sa'yo. Gusto niya bati kayo. And then gusto niya, dapat meron kayo natutunan sa mga past experiences nyo, kung ano man ang naging rason kung bakit kayo nagkaaway, yung iba sa inyo, kung bakit ka tinalikuran nito, kung ano hindi nyo pagkakaintindihan, dapat meron kayo natutunan doon. Yun ang gusto niya. Mga negatibo yung pag-uugali. Kuha tayo ng isa pa. Pwera pa sa gusto niyang positive changes. Ano pa ba? Additional lang. Attachment. Hostility. Ayan. The word itself na. Yan ang gusto na, alisin niyo na yung galit nyo, yung sama ng loob nyo. Ayan, tanggalin mo na. Tanggalin mo na yung mask na yan. So, gagawa siya ng action, or maaaring ikaw din, gumawa ka rin ng action para magawa nyo na ng solusyon yung inyong sitwasyon. Lalo na kung mahal nyo pa rin ang isa't isa. Okay? So, etong person mo, Aquarius, depende kung anong sitwasyon ang meron kayo, anong klaseng samahan ang meron kayo, ikaw na mag-adjust, Aquarius. Pero itong person mo, kung meron kayong samaan ng loob, or nag-aalala ka kung anong itong person mo, hindi mo na nararamdaman yung kanyang pagiging sweetness, pagiging dahil ikaw rin mismo ang nagtitrigger. So, kaya katulad ng sabi ko kanina, kailangan mo rin mag-effort para mailabas mo yung tunay na damdamin ng person mo. Dahil hindi mo namamalayan, meron din pala siyang binibit-bit, kinikim-kim na sama ng loob, na which is ikaw rin siguro ang gumawa ng dahilan na yun. So, kung sa tingin mo ganun, ikaw mismo ang gumawa ng action. Para itong person mo, matrigger din siya na amuin ka, gumawa ng commitment sa'yo. Okay? Aquarius. So, kung meron kang sariling validation sa baraha, ikaw na lang ang mag-validate, Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Ito namang reading natin, hindi naman para sa iisang Aquarius lang, Okay, so Aquarius, kung gusto mo ng personal reading, kontakin mo lang ako. Pero sa ngayon, ang dami ko pang kailangan bigyan ng reply. Pasensya na. Ang daming emails at saka ang dami din mga nagtatanong about sa Kundalini, about sa kung paano i-open ang third eye, about sa twin flame, which is ako personally, marami akong experience sa ganyan. Kaya nga nag-share ako. And then, pera pa dyan, dahil nga psychic medium ako, ito rin talaga ang trabaho ko, So, dito sa Japan, alam mo, ang sa twin flame, Aquarius, at saka, baka iba kasi sa inyo, twin flame na-encounter nyo na yung twin flame, hindi nyo lang alam, or yung pinaka-soulmate nyo, hindi nyo lang alam. Pero, lahat, kahit ano pa, ang tawag dito, ang bansa mo, kahit Hapon, kahit Thailander, marami akong mga Thailander na client, mga Chinese, at Portuguese, Portuguese, marami yan dito sa Japan. Korean, marami dito mga ganyan. Lahat tayo, kahit anong citizenship natin, nakaka-experience tayong mga tao na Kundalini Awakening, Third Eye, at yung Twin Flame. Pareho po yan. Kasi nagaganap na ang pagbabago ng mundo. Kaya dumadami nga ang mga Christianity, diba?
Well, anyway, hindi naman na konektado sa iyong reading ito, pero sinasabi ko lang, Aquarius, na hindi lang ikaw ang nakaka-experience ng ganito, ganun, ano? So, kung gusto mo ng personal reading, kontakin mo lang ako, ano? Okay? So, maraming salamat sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye!